Magandang araw sa inyo mga ka-farming. Pasisilip ko lang sa inyo yung aking fish pond na sinimulan nung nakaraang December pa ito mga ka-farming. At ngayon ay March, 3 months na rin siya. Nung inilagay natin nung December yung mga tilapia natin dyan guys, ay hindi na rin as in talagang fingerling sila. Medyo mas malalaki na sila sa fingerlings. So 3 months, malalaki na talaga sila. At nakatatlong huli na rin kami dyan o nakatatlong harvest na rin kami dyan sa aming tilapia. So, kaya ang naiwan dyan guys, yung mga bagong similya na naman sila. So, kaya kailangan talagang i-dispose na namin yung mga malalaking tilapia para naman yung mga maliliit ay mas maluwang ang kanilang espasyo dito sa pond natin. So dati isa lang yung kung nakikita nyo yung isang butas doon, yun ang pinakaunang-una na nilagyan namin ng tilapia. Pagkatapos nung mangitlog sila at nagkaroon ng maraming similya, inilipat nga namin dito sa pangalawang butas yung mga malalaki at para yung kung nakikita nyo yung unang pispa na yan, ang nakalagay ngayon dyan is yung mga similya na ngayon ay malalaki na rin. Nasa almost mahigit 1 buwan na rin sila. So, ayan sila. Dito nga sa ating pangalawang pond, mga ka-farming, ay nakapag-harvest na tayo dyan ng 3 beses. So, yung iba, ay pinamahagi ko muna sa aking mga kapitbahay para hindi pa muna tayo makakapagbenta niyan. So kaya free mo na yan, libre mo na sa aming mga kapitbahay. Ang aking goal talaga dyan guys sa mga ka-farming is maparami pa yung butas ng ating mga fish pond kasi nga may malawak pang espasyo. Kung nakikita nyo yan guys, ayan ay yung mga space na yan ng pilapil ay gagawin din natin fish pond yan sa mga susunod na buwan kasi itong mga maliliit natin pag nagsilakyan yan at may mga similya na rin ay hindi na sila magsisiksikan na sila dyan sa ating fish pond. Kaya kailangan talaga maggawa pa ng mas malaking fish pond dito sa tabi nila. Iliran natin yan. So ayan, kung nakikita nyo, nilalagyan namin ng harang-harang yan. Temporary lang naman yan kasi ay pinupuntahan kasi ng mga baka at kalabaw yan dyan. baka dumiretso sila dyan sa fish pond ay mahulog sila, mahirapan, mabulabog pati yung mga tilapia natin guys. So ganyan, hindi na sila papasok dyan. At pagkatapos niyan guys, ito gagawa rin tayo ng maliit na kubo-kubo sa gilid. Ayan, kung nakikita nyo may ginagawa na sila. Maliit lang naman yan para ating pahingahan dahil maganda kasi dito pagka hapon, malilim at ma-presko yung hangin. Diyan tayo magpapahinga pagka hapon. So ayan, inumpisa na nilang gawain yan. At yung paligid niyan guys, siguro sa mga in the future, baka gagawin din natin mga fish pond yan, yung iba dyan. Dahil bago pa lang naman tayo nagsimula noong December, so 3 months pa lang. Kailangan pa natin ang kuan. Nabanggit ko kanina, nakapag-harvest kami ng 3 beses dyan guys. Dito yung sa may tulay-tulay na yan. Dyan namin kasi nilagay yung malalaki na galing doon sa kabilang fish pond. Kasi nga, nung nilagay namin doon guys, yung sa unang fish pond namin, yung sa unahan na yan, ay talagang malalaki na rin siya. Kaya 2 months pagkalipas ng 2 buwan, marami nang nangitlog at marami ng similya. Talagang sobrang dami ng mga similya niya. Kung kaya nilipat namin dyan, nung kinuha namin kasi yung tilapia guys at inilagay dyan sa pan, siguro mga nasa kulang-kulang 2 buwan na rin sila kaya malalaki na. So kaya pag after ng 2 months pa, nangitlog na sila
At yun ang ano, yan yung mga fingerlings natin ngayon dyan. So dito sa nilipat naman namin na malalaki, meron na ring mga bagong similya dyan, kaya marami na rin. So kaya nga nag-harvest kami unti-unti para mabawasan yung mga malalaking tilapia. So ayan guys, in the future, plano ko ring lalagyan natin ng hito kung may makikita. Kasi dito sa amin guys sa Palawan, mahirap hanapin yung fingerlings na mga hito. O baka maka-order tayo sa ibang lugar, sa malayo. Pag may nakita tayo, lalagay rin tayo ng hito dyan guys, hindi lang tilapia. So ayan guys, yung aming paligid. O, ayan, may sinunog namin yung damo dahil mabilis tumubo. Ay, nakikita nyo malawak yung area dyan. Hindi naman lahat ng area na nakikita nyo dyan ay sakop namin. Yung iba ay nasa ibang may-ari niyan guys. So ayan, tayo na yung iskeleto ng ating kubo-kubo ng pahingahan natin na malapit na lagyan ng bubong at ng upuan para mayroon tayong pahingahan. At the same time, pagka nanguhuli ng tilapia, dyan na rin tayo iihaw ng tilapia. So ayan, si Boy, ang aking kasama dito sa fish pond. At yun naman ang isa, si Paring Tulits, si Bayaw. Ayan, magagaling din yung magtayo ng simple lang yan, hindi na kailangan ng mga mga tawag dito, ng mga high-tech na gamit sa pagpapatayo niyan. Kasi yung mga kubo na yan, kung nakikita nyo, puro lang yan, puro bayog yan o kawayan. Yung isang klase na kawayan, ang tawag namin dyan ay bayog. Puro ganyan lang ang gagamitin natin dyan kasi lang yan. Talagang mas matibay pati yan. So ayan, at sobrang init kasi guys dito sa lugar na ito lalo na ngayon parating na yung El Nino. Ayan, kaya sa mga nagtatanong yung mga young fish pond, bakit sabi nila kasi sobrang init ay wala siyang tawag diyan, walang takip o walang lilim. Dapat daw nilagyan. Dati nilagyan namin guys yung maliliit pa sila, yung talagang kapipisa pa lang kasi yung ibabaw ng tubig na yan, pagka sobrang sa tanghali hanggang hapon, sobrang init yan, o umiilalim sila. Sa ilalim sila at lilitaw lang yan sila pagka hapon na, yung lubog na yung araw, at saka sa umaga, nasa ibabaw yan sila. Kasi nga, siyempre malamig na yung tubig. O, hindi naman sila namamatay kahit na wala silang takip o walang nilagay na net para mabawasan yung init sa ibabaw. Kasi nga medyo tama naman yung level ng tubig. Kita nyo naman sobrang init yan pero wala talagang namatay dyan ng mga ng mga fingerlings o ng mga bagong pisa pa lang na tilapia. Kasi nga medyo pag sobrang init na sa ilalim sila. Pero kung yan yung advantage ng backyard pond. Kung ikukumpara mo sa concrete pond. Kasi kung sa concrete pond dyan guys, kahit na medyo mataas ang level ng tubig, kung naka-expose naman siya sa ilalim ng araw, sa init, lulutang talaga mamamatay ang mga isda. Kasi nga mainit yung simento eh. Kaya dyan sa backyard, sa lupa guys, hindi sila namamatay gawa ng malamig yung ilalim ng lupa. Pag mainit sa ibabaw ng tubig, umiilalim sila. So, hindi sila namamatay. Nakakasurvive sila. Kaya, ayan, nakapag-harvest tayo, nakapaglagay ng mga maliliit dyan, hindi man na kami namatayan ng mga tilapia.
Yung pinapakain natin diyan sa mga maliliit ay yung starter o yung Primas na o-order din sa Lazada. Wala kasing mabili rito sa ano, sa amin sa Puerto Princesa yan guys, walang ano, hindi kagaya dun sa ibang parte ng probinsya sa Manila marami. Pero yung pagkain ng malalaking tilapia, yung pellets, yung bilog-bilog siya na butil, may nabibili naman dito sa amin. Yung mahirap lang hanapin is yung Primas, yung starter na pang ano, yung para siyang darak. Pero hindi siya darak, para siyang darak, yun ang ipinakakain sa mga bagong pisa na isda ng mga tilapia. At pagka medyo lumaki-laki na sila ay iba na naman, yung pre-starter na, yung bilog-bilog na maliliit. Ganon. Tapos yung pagka malalaki na, yun ang pellets talaga ang pinakakain sa kanila. O, pagka ano naman, yung iba naman mayroong tanim na tawag dito, nakalimutan ko na. Pwede rin naman may alternate na pagkain naman yan para makatipid sa tilapia. Pwede naman yung mga dahon-dahon. Pwede nga dyan yung mga talbos ng kangkong, yung kamote, basta yung mga talbos na ano, pwedeng kinakain naman nila yan guys, pang merienda, pang alternate. Yung asula, kaya wala lang makitang asula guys eh. Yung asula talagang yan ang pang alternate na pagkain din nila para makatipid sa feeds sa pagkain ng tilapia. So ayan guys, pahinga muna sila. At yan ay may puno pa ng duldul. Itong mga yero na yan na ibububong natin mainit, pero hindi naman siya kasi open naman siya, open naman yung kubo-kubo natin diyan, kaya kahit yero yung bubong, okay lang yan kasi pasok naman yung mga hangin. Yung mga yero na yan yung mga yero na tinanggal doon sa dating yero na yan na matitibay na klase. Hindi gaya ng mga yero ngayon na maninipis. So yan ang ibububong natin sa ating mga bahay-bahay na kubo. So ayan guys, ayan na nga, nakapag-ihaw na tayo ng tilapia galing din sa puspan. Ayan, makikita nyo. So ayan siya. So hanggang dito na lang guys. Bye. Yung dinis yung